The Sergeant at Arms is directed to make a proclamation. All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Judge Risa Hontiveros. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon ng langit at lupa, ang pinagmumula ng lahat ng karunungan, katotohanan at hustisya. Sa Ebanghelyo ngayong araw, ipinaalala sa atin ni Jesus na ang tunay na karunungan ay ipinagkakaloob sa mga may mapagpakumbabang puso. Sa pagpapatuloy ng mga pagdinig o paglilitis na ito, hinihiling namin ang iyong gabay. Pagkaloob niyo sa amin, ang mga senator judges, ang karunungan na matukoy ang katotohanan, pagpapakumbaba na makinig ng may bukas na isip, at lakas ng loob na gawin kung ano ang tama ayon sa aming konsensya at ang rule of law. Palayain niyo kami sa pagmamayabang, prejudice, at lahat ng klaseng impluensya na maaaring pagpalabo sa aming paghuhusga. Naway manaig ang katotohanan, katarungan, at ang kabutihang panlahat sa bawat desisyong aming gagawin. Naway ang inyong espiritu ay gumabay sa amin na maglingkod ng may integridad, katapatan, at pagmamalasakit. Laging sinasaisip na ang pinakamataas naming responsibilidad ay sa sambayan ng Pilipino at sa katotohanan. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. The Clerk of Court will now call the roll. Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Erwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President Gatchalian. With 20 senators present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. Thank you, Mr. Senate President. Before recognizing Senator Judge Padilla, Chair would first like to dispense with the journal. If there are no objections, we dispense with the reading of the journal of July 15, 2026 of the Senate sittings on impeachment court and shall consider the same as approved. The Clerk of Court will please call the matter before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Appearances for the parties. Appearances for the prosecution. Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor. Appearances for the respondent. Good afternoon, Your Honor. Same appearance for the respondent accused. Thank you, Your Honor. Noted. Senator Judge Padilla, sir, what is your pleasure? Maraming salamat po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong basahin ng napakaigsing manifestasyon po. The gentleman may proceed with his manifestation. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang ating pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo.
inaamin ko po sa inyo, kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat. Senators Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? O pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President,